Ipinagyabang pa nga ni Moira na talagang mahal siya ng kanyang anak at aalis sila ng ibang bansa at hindi na numano isasama itong si Doc Carlos. Samantalang itong si Doc Carlos ay nalaman ng katotohanan na si Moira ay muntik na nga ang kitli ng kanyang buhay dahil tinurukan siya ng insulin. Galit na galit itong si Doc Carlos, sumunod pa ito kay Moira. Yun pala ay sasama siya sa entrapment nitong ginagawa nga nitong si Zoe. Dahil nga itong si Zoe ay tumawag sa kanyang ama at sinabi ng kanyang amang si RJ na patatawarin lamang siya sa oras na isuko niya ang kanyang inang si Moira sa mga kapulisan. Lamang si Moira at nagtataka siya kung bakit doon gustong magpakita nitong si Zoe ang daming mga tao. Kinakabahan siya, ngunit nawala ang kanyang kaba na makita ang kanyang anak dahil nagtitiwala siya ng gusto kay Zoe. Yun pala, si Zoe na ang magtatapos ng kanyang hallucination at ang kanyang laro dahil doon na magtutuldukan ang laro niya. Na corner na nga itong si Moira dahil napapalibutan na siya ng mga pulis kung saan marami palang lockout ang area na iyon. Itong si Moira dito sa kanyang anak na si Zoe. Galit na galit siya. Nagtiwala siya ng gusto kay Zoe. Ngunit si Zoe pala ang magsusuplong sa kanya sa mga kapulisan. Sinabi ni Moira na pagsisisihan umano nitong si Zoe ang ginawa niya. Araw-araw ay makukonsensya umano siya kapag nasa gulungan na itong si Moira. Samantala, hindi na rin pinalampas ni Moira na sabihin ng katotohanan kung naikwento ba daw ng sinungaling niyang anak na si Zoe ang tungkol sa ginawa nitong si Zoe kay Lolo Pepe kung saan siya ang naging dahilan kung bakit ito namatay. Ngayon, dahil kilalang kilala na nga si Moira na master sa paggagawa ng kwento at kasinungalingan, wala nang naniniwala sa kanya. Ginawa lang niya ang bagay na iyon upang siraan si Zoe dahil sa ginawa niya na pagsumplong sa kanya sa mga kapulisan. Tuluyan na nga ang hinila si Moira at nilagay sa police car upang ilagay na nga sa tamang kalalagyan. Ngunit itong si Zoe ay umiiyak at humahagulgol. Nalungkot at sinabi rin niya sa kanyang ama na patawarin siya sa marami niyang kasalanan, maging dito kay Annalyn dahil huli lang niya natuklasan na wala pala siyang kasalanan. Hindi niya pala kasalanan kung bakit nalaglag ang kanyang baby dahil alam na niya ang katotohanan kung saan ang kanyang ina palang si Moira ang may dahilan. Ang nagsalita itong si Doc RJ na hindi lang yon ang dapat malaman nitong si Zoe dahil maging ang pagturok ng insulin kay Doc Carlos ay hindi kagagawa ni Annalyn. Lumabas na ang resulta ng investigasyon at dito nga ay napag-alaman ng lahat na si Moira ang may gawa. Si Moira mismo nagturok ng insulin dito kay Doc Carlos dahil gusto nitong mamatay na nga itong si Doc Carlos dahil alam nito na marami itong nalalaman kung kaya't ayaw nito na maibunyag ang kanyang mga lihim. Talalaking pasasalamat naman ni Noishi maging itong si RJ dahil sa kabila ng maraming kasalanan na gawa nitong si Zoe ay ginawa pa rin niya ang nararapat kahit mahirap sa kalagayan at sa sitwasyon niya dahil mismong ina niya ang kanyang isusumbong sa mga pulis. Hindi madali ang ginawa ni Zoe, ngunit proud sila at kahit papaano ay ginawa niya kung ano ang tama. Dahil kailangan nang magbayad ni Moira sa kanyang mga kasalanan. Bilang banda, napatawad na nga ng tuluyan ni RJ itong kanyang anak na si Zoe. Sinabi nito na kung nasira man ni Moira ang lahat ng kanyang mga pangarap at iwinasak ang kanyang buhay, ay huwag siyang mag-alala dahil hindi pa katapusan ng mundo. At higit sa lahat, huwag niyang sisisihin ang kanyang sarili at huwag magsasabi na sana hindi na lamang siya binuhay kung ganun miserable ang kanyang magiging buhay. Paano na siya ngayon? Ngunit nangako si RJ na huwag siyang mag-alala. Kung nasira man ay nandun pa naman siya at handang damayan siya. Handa si Doc RJ na buuin ang kanyang mga nawasak na pangarap. Hindi pa huli ang lahat. Dahil anak pa rin ang turing niya dito kay Zoe. Tama ba ang ginawa nitong si Doc RJ kung saan agad niyang napatawad? Alam naman natin na kung ano ang puno, yun din ang bunga. Kahit napaka-imposibleng agad-agad ay magbabago itong si Zoe. Hahayaan ba niya ang kanyang ina na tuluyang makulong or may gagawin siyang paraan? Makailang oras matapos nga pulihin nga itong si Moira ay magsasalita nga ang mga pulis. Palita ang kanilang marinig na ambush ang ilang sinasakyang sasakyan at si Moira ay nakatakas.
may taong tumulong dito upang tuluyang makatakas. At sa loob ng Apex, isang kaguluhan ang magbibigay ng atensyon sa kanilang lahat dahil may mga taong armado ang nakapasok sa loob ng Apex. Katanungan ngayon kung sino ba ang nasa likod nito at sino bang tumulong kay Moira nang makatakas ito, si Zoe kaya? Abangan sa lalong umiinit na tagpo na abot kamay na pangarap. Please subscribe guys. Thank you. Bye!